Yung kinakatakutan ng lahat po, no, dahil po sa gulo po dyan sa gitnang silangan, sabi nga natin, domino effect yan, no, lahat talaga magtataasan na po. Inanunsyo na po ni Joe Zadariaga last week, tataas ang presyo ng kuryente. Kayo naman po, ngayon po, tubig naman po ang tataas. Bakit po? Ito ba'y dahil rin po sa gulo dyan sa gitnang silangan at bakit? Okay, I just like to state for the record now, hindi po to, wala po tong kinalaman sa gulo sa Middle East. Ang dahilan po sa tariff adjustment ay this is a quarterly mechanism for the foreign currency differential adjustment. Okay. Ito po ay dahil po sa movement ng peso sa dollar sa peso sa yen. Hindi po to dahil sa gulo sa Middle East. Dahil po humihina ang ating piso kontra dolyar, kaya po kailangan mag-adjust. Yun ba kung dahilanan? Tama po yun. Dahil po sa pag-adjust po ng pesos laban sa dollar. Okay. So, Sir Patrick, because of that po, no, anong aasahan po natin, gaano kalaki po ang itataas po ng tubig sa susunod na buwan, sa Abril po? Okay, starting May 1, the average adjustment po sa mga average water bill, kasi ang average water bill natin sa regular family is around 20 cubic meters. For Maynilad customers, tataas po to ng, expected po namin tataas po ng 1 pesos sa inyong water bill. Wow, 1 peso. Okay. Opo, sa inyong water bill. For dati po, ang bill mo is 703 pesos, magiging 704 pesos po ang inyong water bill. Akala ko per cubic meter. Okay, so 1 peso dagdag for Maynilad. Opo. Sa Manila Water naman, ang adjustment po ay 29 centavos po sa kanilang water bill. So, ang average po na consumption is around 20 cubic meter for Manila Water customers. Ang kanilang water bill dati is around 627.54, magiging 627.83 centavos. Sir, bakit po? 29 centavos po sa water bill, total monthly water bill for those who are consuming 20 cubic meters. Okay.